Hi, Sir Carl. Magandang araw po sa iyo, pati na rin sa lahat ng iyong mga tagapakinig. Hindi ko alam kung matatandaan pa ako ng iyong mga tagapakinig rito. Ako po uli ito, si Sally ng Batangas, iyong nagbahagi ng kwento tungkol sa resort ng mga aswang sa Batangas. Kung hindi niyo pa po napapakinggan ang kwentong iyon, ay pwede niyong balikan. Ang pamagat noon ay resort ng mga aswang sa Batangas. Ipapaalala ko lang po uli ha, lahat ng ipinapadala kong kwento rito ay totoong pangyayari na aking naranasan. Marami pa rin kasi hanggang ngayon ang sarado ang pananaw pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa kababalaghan, lalo na sa mga aswang. Kaya kung hindi po kayo naniniwala, ay pwede nyo nang i-skip ang kwentong ito dahil tungkol talaga ito sa aswang. Muli po akong sumulat para ibahagi ang aking naging karanasan sa isang sikat na lumihan sa Batangas noong nakaraang taon lamang, taong 2023. Kasalukuyan pa akong nagtatrabaho sa isang branch ng Watsons dito sa Batangas at masasabi kong masaya ako rito dahil kasundo ko lahat ng mga kasamahan ko sa trabaho. Isang araw noon, habang wala gaanong tao sa store, ay lumapit sa akin ang kasama ko sa shift na si Jelay. Sabi niya, "Uy, B, day off mo rin ba bukas?" Sabi ko naman, Oo. Bakit mo na itanong?" "B, gusto ko sana kasing tikman iyong trending na lumihan. Nakita ko lang sa mga post. Mura daw, pero sobrang sulit ng mga sahog." "Ah, talaga? Magkano naman ang isang order?" "Wala pa daw 100 eh. Kung hindi ako nagkakamali, 70 lang yata. Iyon na yung special na lumi nila." "Wow, talaga? Sige, sama ako." "Sige B, kita tayo bukas sa paradahan. Doon na tayo mag-arkila ng tricycle papunta roon." "Teka, saan ba raw yun banda?" "Medyo malayo yun B, pero sulit naman daw kapag natikman natin ang pagkain doon." Hindi ko na lang po babanggitin, Sir Carl, ang eksaktong lugar ha, lalo at madali lang iyon matukoy dahil meron doong malapit na sikat na resort. Pagka-uwi ko ng bahay ay sinubukan kong hanapin sa Facebook yung lumihan na iyon. Gusto ko sanang makita ang picture ng mismong lomi at ang lugar, pero hindi ko nakita. Kaya hinayaan ko na lang. Natulog na lang ako ng maaga para sakto ang tulog ko sa lakad sa kinabukasan. Bago magtanghali ay nagkita kami ni Jelay sa paradahan. Kasama niya noon ang pinsan niyang si Abby. Bali 3 kaming magkakasama na pare-parehong excited sa aming kakainan. Tumawag na kami ng tricycle at sinabi ang lugar na aming pupuntahan. At gaya ng inaasahan, malayo nga ang lugar na iyon at mabato ang daan papunta. Pero dahil sa mga excited, ay itinuring na lang namin na parang adventure trip iyon. Nagtatawanan pa kami sa loob ng tricycle dahil pare-pareho ng masakit ang puwet namin dahil sa pagiging malubak ng daan. Habang nasa biyahe ay sinabi ko kay Jelay na hinanap ko sa Facebook yung lumihan na sinasabi niya, pero hindi ko nakita. Sabi niya naman, nakita niya raw. Tapos ipinakita sa akin ang picture noong mismong lomi na kanyang naisave sa phone. Dahil doon ay mas lalo kaming natakam. Sabi ko pa, "Ang tatakaw talaga natin no? Kahit napakalayo, basta't pagkain ay talagang dadayuhin." Sa mga pagkakataong iyon ay nakahinto ang sinasakyan naming tricycle dahil medyo traffic kaya patigil-tigil ang takbo. Sabi noong matandang driver ng sinasakyan namin, "Mga anak, saan ba ang punta nyo?" Sabi naman namin, "Doon po sa sikat na lumihan sa lugar na iyon. Malayo pa po ba itay?" Magalang na pagtatanong ko pa, sabi niya naman, "Oo, medyo malayo pa.
Lalo at mabagal ang usad ng mga sasakyan dito. Gawa ng may inaayos na kalsada. Ah, ganun po ba? Mga anak, sigurado ba talaga kayo? Nadadayo kayo doon para lang kumain? Oo naman po. May dala ba kayong kalamansi? Ha? Bakit naman po kailangan magdala ng kalamansi? Bring your own kalamansi o sausawan ba roon? Kasi hindi sila naglalagay ng kalamansi roon. Kahit tostadong bawang ay wala kang makikita na nakalapag sa lamesa. Eh bakit naman po tayo hindi sila naglalagay ng tostadong bawang sa lamesa? Eh iyon pa naman ang paborito kong ilagay ng marami sa mga kinakain ko. Gaya ng goto, mami o di kaya lomi. Ay, mahirap na magsalita mga iha. Pero dapat hindi nyo na dinayo ang kainan na iyon. Nagkatinginan kaming tatlo dahil sa sinabi ng driver. Sabi naman ni Jelay, ano po bang meron doon? Bakit ganyan ang sinasabi nyo? Hindi po ba masarap ang lomi nila doon? Kung ako sa inyo, sa iba na lang kayo kumain. Marami namang kainan ng lomi na madadaanan bago makarating roon, kaysa sa doon pa. Bakit nga po, tay? Ano pong meron? Pagpipilit naman ni Abby. Ay, mga iha, ganito kasi yan. May grupo ng magbabarkada ang nagpunta roon. Kagaya nyo, ganon din daw ang sabi sa mga magulang nila. Nadadayo sila sa isang sikat at masarap na lumihan. Bale, gabi sila nagpunta roon. At wala naman iyong problema dahil 24 hours naman na bukas ang lumihan na iyon. Pero magmula noon ay hindi na muli pang nakita ang kahit isa sa mga kabataang iyon. Nawala na lang sila bigla na parang bula. Sumugod nga ang mga magulang ng kabataang iyon sa lumihan. Pero syempre, ang isasagot lang naman nila ay hindi nila matandaan dahil marami ang kumakain na grupo ng kabataan roon. At pagkatapos naman kumain ay aalis na lang din ang kusa. Maging ang mga pulis nga ay nagsagawa rin ng investigasyon. Pero wala ring nakita. Kaya hanggang ngayon ay nananatiling missing ang grupo ng kabataang iyon. Walang makakapagsabi kung ano na ang nangyari sa kanila o kung buhay pa ba. Dati, napakaraming nagpupunta sa lumihan na iyon. Pero magmula noong maibalita ang pagkawala ng kabataan, ay unti-unti nang kumukonti hanggang sa bihira na lang talaga ang nagpupunta roon. Mahabang paliwanag pa ng driver. Tapos pabulong na sinabi ni Abby sa amin, ano ba kayo? Huwag nga kayong matakot. Araw naman ngayon at hindi naman tayo aabutin roon ng gabi. Pagkakain, edi alis na rin tayo agad. Ganun lang, kaya hindi kailangan kabahan. Tsaka kapag hindi masarap ang lomi nila, edi lagot sila sa atin. Pagbabatuhin natin ang lumihan nila dahil pinagod nila tayo na bumiyahe ng ganito kalayo at namasahe pa tayo ng pakyaw sa tricycle. Tapos hindi naman pala masarap. Imbis na matakot sa mga babala ni Manong driver, ay nagkatawanan patuloy kami dahil sa kakulitan ni Abby. Sabi ko na lang, sa bagay, maaga pa naman, safe naman tayo basta't may araw pa. Tapos binalingan ko na ang driver. Sabi ko, Tay, kayo po ba? Nasubukan nyo na kumain roon? Sabi niya naman, abay oo naman. Lahat naman kami mga driver. Kapag may bagong kainan, lalo kung pangmasa lang naman ang presyo, ay tinitikman din namin. Kaso hindi ko nagustuhan. Kasi yung karne na sahog ay medyo matigas pa at malansa. Parang half cook ka yata ang ginawa nila doon eh. Tsaka maging ang sabaw ng lomi ay parang may kakaibang amoy. Basta hindi ko maipaliwanag. Baka rin naman nagkataon lang. Kayo na ang bahalang humusga kapag nakakain kayo roon. Magkaiba naman ang panlasa ng bawat tao, di ba? Pero maliban doon, ay may masama rin akong kutob doon sa mga nagtitinda. Sabi ko naman, ano ba ho kayo itay? Modern na po ang panahon ngayon. Wala nang mga ganyan-ganyan. Lalo at wala naman tayo sa gitna ng kagubatan.
na hindi pa nararating ang teknolohiya. Tumango lang ang driver, tapos maya-maya ay sinabing, "Basta mga anak, ang sa akin ay babala lamang, kaya mag-iingat pa rin kayo. Siya nga pala, sasabihin ko na rin sa inyo na mahirap makahanap ng masasakyan roon papabalik sa sentro. Karamihan kasi na nakatira sa unahan noon ay may mga sasakyan, kaya hindi rin uso roon ang jeep o tricycle." Sabi ko naman, "Naku tay, mabuti at sinabi niyo po. Maaari ko po bang makuha ang cellphone number niyo? Para kapag wala kaming masakyan ay tatawagan namin kayo. Magdadagdag na lang po kami ng bayad para sa biyahe niyo papunta roon." "Oo naman, sige." Wika pa ng driver at idinikta na sa amin ang kanyang numero. Makalipas ang halos 1 oras na biyahe ay nakarating na rin kami roon. Malayo pa lang ay nakita na namin ang lumihan. Pagkababa ay nagpasalamat kami sa driver bago naglakad papunta sa lumihan. Pagkarating namin ay agad lumabas ang isang matandang lalaki at isang tagapagluto na may dalang itak. Kinabahan tuloy kami dahil napakaseryoso ng mukha noong may dalang itak na animoy may galit sa amin. Pero hindi naman siya lumapit. Agad nagsabi ang matandang lalaki, "Anong order niyo, ma'am?" Sabi naman namin, "Lomi ho, 3 order. Yung special na double toppings. Magkano ho isa?" "70 pesos lang, ma'am." "Sige ho, 3. "Sige ma'am, hintayin nyo lang at ihahanda na." Sabi naman ni Abby, "Kuya, pahingi na rin po ng kalamansi ha." Sumagot naman ang matanda, "Wala ho kaming kalamansi, ma'am. Pero hindi nyo na kailangan noon dahil kumpletong-kumpleto ang rekado namin dito. At tiyak mabubusog kayo sa sobrang sarap." Sabi naman ni Jelay, "Naku, bakit naman walang kalamansi? Iba pa rin talaga kapag may kalamansi na ipinipiga sa ibabaw bago kumain." Hindi na kami sinagot pa noon at bigla na lang tinalikuran. Nagkatingin na naman kaming 3, tapos sabi ko, "Naku, baka totoo nga yung sinasabi ni Manong driver na may kakaiba rito." Sabi naman ni Jelay, "Ano ka ba? Masyado kang judgmental. Wala lang kalamansi, may kakaiba na agad." Hindi na lang din ako nangatwiran pa dahil nakakahiya na marinig pa kami noong tinderong matanda. Pagkalipas ng mahigit 15 minutos ay dumating na ang order namin. Mukhang masarap naman at bagong luto. Tinignan ko kung anong meron sa lamesa ng mga panimpla. Tanging toyo lang ang naroon. Sabi naman ni Jelay, "Masarap ito kainin habang mainit pa. Tara na, lantakan na natin bago pa lumamig." Humingi kami ng ekstrang plato para may mapaglagyan kami ng mga sahog. Hindi kasi namin mahukay ang lomi dahil napakaraming sahog na nakapatong sa ibabaw nito at binigyan naman kami agad. Habang kumakain ay sinabi ko kay Jelay, "Bi, ayos naman ang lasa. Kaso, bakit ganun? Makunat pa ang atay, tsaka parang hilaw, at may kakaibang lasa din." Sabi niya naman, "Oo nga Bi, napansin ko rin. Baka naman, minadali ang pagluto para makakain tayo agad, kaya medyo matigas pa." Sabi ni Abby, "Ano ba yan? Ang layo ng biniyahin natin papunta rito, tapos hindi naman pala sulit." Sabi naman ni Jelay, "Hayaan nyo na, nakahain na eh. Kainin na lang natin." "Okay sige, pero hindi ko nakakainin ang sahog." Wika ko pa. Hanggang sa mga pagkakataong iyon ay naghahanap pa rin talaga kami ng kalamansi o di kaya tostadong bawang para panimpla. Pero wala talaga. Yung toyo naman nila ay parang hinaluan ng tubig dahil kaunti na lang ay magiging malinaw na. At halata rin naman sa lasa na matabang. Napasabi naman ako ng, "Ano ba tong toyo nila? Parang anemic. Ang putla eh." Utas naman kami sa kakatawa dahil doon. Nakakalahati na namin ang pagkain noong lomi nang lumabas ang lalaking tindero. Sabi niya, "Ano,
Masarap po ba? Sabi naman namin. Oo, ayos naman po. Tapos lumabas din yung tagapaglutong babae. Pero masama ang tingin niya sa amin. Maya-maya pa ay kumuha ako ng tubig para uminom. Pagkainom ko lang ay agad ko rin iyong naibuga. Habang sinasabing, "Lintik, ano itong tubig nila? Bakit ang lansa? Hindi ba ito mineral? Nakakasuka eh. Parang galing sa kanal." Nagtaka naman ang dalawa at tinikman din ang tubig na nasa kanilang baso. Sabi nila, "Oo nga, totoo ang sinasabi mo, malansa." Kaya ang ginawa namin ay umorder na lang kami ng Coke at iyon na lang ang ginawa naming panulak. Noong maubos na namin ang lomi ay agad na kaming nagbayad tapos naglakad na papunta sa unahan para mag-abang ng masasakyan. Habang nakatayo kami sa may kalsada ay lumabas ang matandang lalaki at lumapit sa amin. Sabi niya, "Nako, pasensya na kayo. Mahirap ang sasakyan dito. Kung gusto nyo, ay dito na lang muna kayo sa amin matulog. May silid naman kami dyan na bakante. Tapos bukas ng umaga na kayo umuwi. Maraming dumadaang tricycle sa umaga." Sabi naman namin, "Hala, salamat na lang po. Hindi po pwede eh, dahil may naghihintay sa amin sa bahay. Siguradong hahanapin kami kapag hindi kami nakauwi ngayon mismo." Tumango lang ang lalaki. Dahil sa wala talagang dumadaan na tricycle, kaya naisip kong tawagan na si Manong, iyong driver na sinakyan namin papunta. Kaso pagkatingin naman namin sa aming mga cellphone, ay pare-pareho kaming mga walang signal. Sabi naman ni Abby, "Naku, sana dinala ko na lang pala ang motor ko. Kasya naman tayo doon. Hindi na sana tayo nahihirapan mag-abang ng sasakyan dito." Sabi ko naman, "Oo nga, pero ano pa nga bang magagawa natin? Nasa huli ang pagsisisi. Maglakad-lakad na lang tayo papunta sa unahan, baka makahanap tayo ng signal." Habang naglalakad-lakad kami, ay naroon lang ang may-ari noong lumihan na nakamasid sa amin. Palakad-lakad kami sa paghahanap ng signal. Kaso kung magkaroon man ay isang bar lang, tapos nawawala din agad, kaya hindi sapat para makatawag o makapagpalabas ng text. Sabi noong may-ari, "Doon kayo banda oh. Sa pagkakaalam ko, may signal sa bahaging iyon." Wika pa noon sa medyo masukal at mapunong bahagi. Kaya naman nagpunta kami roon. Makalipas ang ilang minutong pagkakatayo namin roon, ay nagkaroon nga kami ng signal. Pero biglang napadikit sa akin ang dalawa, sabay sabing, "Bi, may kakaiba rito. Nananayo ang mga balahibo ko at kinikilabutan rin. Sana pala talaga hindi na lang tayo nagpunta rito." Wika pa ni Jelay. Habang naroon kami, ay bigla pang nagsimulang umambon. Pero hindi kami umaalis doon dahil sinusubukan naming makontak si Manong. Nagdadial kasi ang numero pero hindi pa nakakapagparing. Makalipas ang ilang minuto ay nagawa na naming magparing sa cellphone ni Manong. Agad niya rin naman iyong sinagot. Sabi ko, "Hello, Itay. Kami po ito. Yung pasahero mo na nagpahatid sa lumihan. Baka po pwedeng sunduin niyo kami rito. Walang tricycle na dumadaan eh." Sabi niya naman, "Ah, ganun ba? Tamang-tama at wala pa akong pasahero, Ining. Sige, papunta na ako riyan." Naghintay kami ng mahigit 20 minutos pero wala pa rin si Manong driver. Hindi na rin iyon nakakapagtaka dahil noong papunta nga kami ay inabot kami ng halos 1 oras. Sabi ng mga kasama ko, "Ano ba yan? Ang tagal-tagal ni Manong. Natatakot na ako dito eh." Wika pa nila habang panay ang tanaw sa unahan. Nang bigla kaming napalingon sa likuran dahil nakarinig kami ng kaluskos. Pagkalingon namin ay naroon iyong lalaking tagaluto sa lumihan. Masama ang tingin sa amin na para kaming kakainin ng buhay. Kaya napatili kami sa gulat at nag-uunahang tumakbo pababalik sa harapan ng lumihan.
Wala naman kasi kaming ibang mapupuntahan, lalo at nagsisimula ng lumakas ang ambon. Nakita namin na naroon ang kusinera nilang babae. Nanlilisik ang mga mata na nakatitig sa amin. Lumabas naman mula sa loob yung may-ari ng lumihan. Tapos sinabi sa kusinerang babae, "Kung ano man yung binabalak mo, itigil mo na yan." Wika pa noon, pero hindi sumagot ang babae. Tinitigan niya lang ng masama ang lalaki saglit. Nang biglang sumakit ng sabay-sabay ang tiyan naming tatlo. Pare-pareho kaming namimilipit sa sakit. Nakatingin lang ang babae at ang may-ari sa amin. Tapos may dumaan na isang matandang lalaki. Sabi niya, "Anong nangyayari sa inyo mga iha?" Sabi naman namin, bigla pong sumakit bigla sabay-sabay ang tiyan namin." Sabi niya naman, "Halika nga kayo rito. Mukhang nausog kayo. Hindi maganda ang kondisyon nyo. Ano bang kinain nyo?" Sabi naman namin, "Lumi lang po." Sabi naman ng matanda, "Nako, mga bata kayo. Dumayo pa talaga kayo rito para lang sa lomi. Mukhang may ginawa sa inyo ang babaeng nagluluto sa lumihan na yan. May nakikita akong itim na aura na nakasunod sa inyo." May dinukot ang matanda mula sa kanyang dalang bayong na maliit. Isa iyong luyang itim at ipinakain niya sa amin. Parang may ibinulong muna siya sa luya bago ipinanguya sa amin at pinaluno. Sa mga pagkakataong iyon ay dinala niya kami sa unahan. Nakadistansya na kami sa lumihan. Ilang saglit pa ay biglang nagrevolusyon ang tiyan namin at halos magkakasabay kaming nagsuka. Nakakapagtaka lang dahil lomi lang naman ang kinain namin at hindi na ang karne. Pero noong magsuka kami ay naglabas kami ng malapot na likido na parang ipot ng manok at napakabaho rin. Sabi noong matandang lalaki, "Hindi niyo ba alam na ang babaeng tagaluto dyan ay may alam sa itim na mahika? May lahi rin silang aswang at mambabarang. Ang anak niya naman na lalaki ay isang aswang talaga." Kinilabutan kami sa aming narinig ng mga sinabi ng matanda. Dagdag niya pa, "Kung hindi niyo nailuwa iyong malapot na itim na likido, ay maaari niyong nakuha ang laway na may halong pagkaaswang at hindi malayong mahawaan na rin kayo. Hindi niyo ba napansin na wala kumakain dyan? Dahil iyon sa marami na ang mga nagkakasakit. At kapag hindi naagapan ng isang albularyo, ay talagang diretso na ang biyahe patungo sa kabila." Maang naman na napatanong si Abby, "Saang kabila po? Kabilang bayan?" "Hindi, kabilang buhay ang ibig kong sabihin." Natahimik kaming tatlo at hindi makapaniwala sa mga nangyari sa amin. Sabi namin, "Mabuti na lang po at natulungan niyo kami. Maraming salamat po talaga." Wika pa namin at sinubukan din namin siyang bigyan ng pera pero hindi tinanggap. Tinawanan lang kami. Ilang saglit pa ay dumating na si Manong driver. Nagpaalam na kami sa matanda at sumakay na sa tricycle. Sumakay kami sa tricycle na sobrang nanghihina. Iyon bang kaunting tulak lang siguro ay hahandusay na. Noong tumatakbo na ang tricycle ay sinabi ni Manong, "Ano? Mukhang may nangyaring hindi maganda sa inyo doon ah. Kitang-kita sa pag-iitsura nyo eh." Sabi ko naman, "Opo, tay." Maiksing sagot ko pa dahil wala akong lakas para magkwento. Sabi niya namang muli, "Sinabihan ko na kayo na sa ibang lumihan na lang magpunta eh. Sa susunod, mag-iingat na kayo. Dahil hindi sa lahat ng panahon ay suswertehin kayo na makaligtas. Mabuti na lang pala at nakita kayo ni Domeng, yung matandang kausap nyo bago ako dumating." "Opo, siya po ang tumulong sa amin. Pinakain niya kami ng luyang itim. At naisuka namin ang hindi magandang nakain namin sa lumihan. Kaya sobrang pasasalamat talaga namin sa kanya." "Oo, palagi talagang may dalang luyang itim iyong si Domeng dahil isa iyong magaling na albularyo."
Isa iyon sa mga nagbibigay ng babala sa mga nagpupunta riyan. Kaso, kagaya nyo rin ang karamihan, hindi nakikinig at iniisip na hindi totoo ang mga kababalaghan sa panahon ngayon. Sabi ko naman, sinubukan nga po namin siyang bayaran sa paggamot niya sa amin, pero hindi tinanggap. Tumawa naman si Manong at sinabing, hindi talaga yun tatanggap dahil mawawala ang bisa ng kanyang paggamot sa inyo kapag tumanggap siya ng bayad na pera. Mas mabuti pa kung pagkain ang ibinigay niyo sa kanya. Pwede niya pa iyong tanggapin. Ah, ganun ho ba? Sayang naman, hindi kasi namin alam. Sagot ko naman. Tahimik na kasi ang dalawa kong kasama dahil mga nanghihina pa rin. Makalipas ang mahabang oras ng aming biyahe ay nakarating na kami sa lugar kung saan kami nagkita-kita noong papunta pa lang. Binayaran namin si Itay ng doble, parang back and forth na bayad na iyon. Sabay sabing, maraming salamat po talaga Itay sa pagsundo niyo sa amin doon. Sa susunod uli, pero hindi na roon ha. Tapos nakatayo na kami roon at nag-aabang ng dadaan na jeep papauwi sa aming kanya-kanyang bahay. Naroon lang din si Manong driver nakaparada sa likuran namin at hinihintay kaming makasakay. Habang naroon kami ay naikwento niya sa amin na yung albularyong si Mang Doming daw ang nagpagaling sa kanyang anak noong minsan iyong magkaroon ng malalang sakit kaya niya iyon kilala. Tapos iyong tungkol naman sa lumihan, bali ang mga magulang ng may-ari noon ay mga aswang talaga pero iyong babae lang ang agresibo. Tapos iyong anak na tindero na may edad na rin ay mabait naman daw. Kaso wala siyang magawa sa pinagagawa ng mga magulang niya. Tapos kapatid niya iyong babaeng may kaalaman sa itim na mahika na talamak din kung mambiktima. Sinabi sa amin ni Manong, alam niyo mga anak, alam ko rin naman na moderno na ang panahon ngayon. Pero hindi iyon rason para kalimutan niyo ng mag-ingat o baliwalain ang mga bagay katulad ng mga aswang at kababalaghan dahil umiiral pa rin sila hanggang ngayon. Nagpalit nga lang sila ng estilo sa pambibiktima, hindi na kagaya noong araw na sa gabi umaatake at nangaharang ng mga taong ginagabi. Iba na rin ang pamamaraan nila sa ngayon, kaya kahit saang lugar man kayo makarating, palaging iisipin na maaaring may nakakahalubilo kayo mga nilalang ng dilim. Kaya kailangan ng iba yung pag-iingat. Lalo na sa mga bagay na may kinalaman sa pagkain. Dahil iyon ang madalas nilang gamitin na paraan sa kanilang pambibiktima. Matapos ang mahaba naming kwentuhan kay Manong Driver ay nagpaalam na kami dahil may dumating na jeep na aming masasakyan. Tahimik kami habang bumabiyahe at naisip na ang simpleng pag-aya sa amin ni Jelay na kumain sa isang lumihan ay muntik pa naming ikapahama. Noong napadaan na ako sa amin ay nagpaalam na ako sa kanila at bumaba na ng jeep. Hanggang dito na lang po Sir Carl ang kwento ko tungkol sa sikat na lumihan na aming napuntahan dito sa Batangas. Itong susunod ko namang kwento ay tungkol sa naging karanasan namin ng asawa ko noong minsang pumasyal kami at nakitulog sa lugar ng kanyang kuya. Taong 2023 pa rin ito naganap. Noong panahong iyon ay buntis na ako pero ilang buwan pa lang, kaya hindi pa rin halatado, lalo at hindi naman ako masyadong malaki kung magbuntis. Nagkayayaan kaming mag-asawa na magpunta sa bahay ng kuya niya para makapag-relax at makalanghap na rin ng sariwang hangin. Bukid kasi iyong sa kanila, kaya tahimik at malayo sa polusyon. Pareho kami ng asawa ko na nagpaalam ng 2 days leave sa trabaho namin para dumalaw at tumambay na rin ng ilang araw sa bukid. Umalis kami ng tanghali sa aming tinitirhang bahay at makalipas ang mahigit 2 oras ng biyahe ay nakarating na kami kina kuya niya. Pagkarating roon ay agad ko pinagmasdan ang paligid. Totoo nga ang sabi ng asawa ko, maganda ang lugar na iyon. Tahimik talaga roon.
Maraming puno at tanging huni ng mga ibon lang ang maririnig na ingay sa paligid. Maliban sa bahay ng kuya niya ay may iba pa namang kabahayan doon, pero malalayo na ang distansya. Pasado 3:00 ng hapon ay hinainan kami ng merienda, kape at nilagang saging. Sarap na sarap ako sa saging dahil mahilig ako roon. Sabi ng hipag ko na kapag naglakad-lakad daw kami sa labas, ay iwasan naming lumapit sa kubo na malapit sa kanila. Sabi ko naman, "Bakit naman te? Anong problema dyan sa kapitbahay nyo?" "Basta, umiwas na lang kayo. Wala rin namang taong nagpupunta dyan dahil hindi yan sila marunong makisama." Hindi niya nilinaw kung tungkol saan talaga ang dahilan kung bakit kailangan naming umiwas sa mga iyon. Noong matapos kaming magmerienda ay nakita namin ang mga tao sa kabilang kubo na nakatingin sa direksyon namin. Binaliwala ko lang iyon dahil sanay naman ako na tinititigan ng ibang tao kapag nasa ibang lugar ako. Pero kakaiba ang tingin nila, lalo na iyong ginang na naroon. Baka iyon ang asawa noong lalaki na nakita kong lumabas ng kanilang bahay. Kinagabihan noon, pasado 6:00 siguro, at nag-aagaw na ang liwanag at dilim, ay biglang nagsialulungan ang mga aso. Nagkatinginan kami ng asawa ko. Sinabi niya naman iyon sa hipag ko. Sabi naman ni Ate Liz na huwag nang pansinin dahil normal daw iyon sa kanila, lalo na kapag papalubog na ang araw. Pero kahit anong gawin ko ay natatakot talaga ako kapag nakakarinig ako ng alulong ng aso. Sabi kasi ng matatanda sa amin, masamang signos daw iyon. Dahil kapag ganun, may mamamatay sa miyembro ng pamilya noong nag-aalaga ng mga aso. Hindi na lang ako umimik kahit pa natatakot na ako. Pasado 7:00 ay patuloy pa rin sa pag-alulong ang mga aso, kaya hindi na ako mapalagay. Nakita kong naghahanda na ng hapunan ang hipag ko. Lumapit ako sa kanya at sinabi kong, "Ate Liz, bakit hindi pa rin tumitigil sa pag-alulong ang mga aso? Kanina pa yan na." Sabi niya naman, "Ganyan talaga ang mga aso rito. Minsan kapag trip nilang umalulong ay magdamag talaga, lalo na kapag may mga dayo dito sa lugar namin." Napatango na lang ako sa mga sinabi niya. Makalipas ang mahigit kalahating oras ay nakaluto na si Ate Liz at naghain na rin agad. Tinawag niya na ang lahat para sabay-sabay ng kumain. Habang kumakain kami ay palakas naman ng palakas ang tunog ng alulong at parang palapit ng palapit na rin sa bahay nila. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko noon dahil kinikilabutan talaga ako sa nakakangilong alulong ng mga aso. Sabi ng asawa ko, "Grabe na yung alulong na yan nakakatakot na." Sabi naman ni Ate Liz, "Hayaan nyo na, huwag nyo nang pansinin o batiin dahil wala rin naman tayo magagawa sa mga yan." Tahimik lang ako habang iniisip na bakit nga ganoon. Kahit pa sabihin ni Ate Liz na normal na umaalulong ang mga aso ng ganon sa kanila, pero kakaiba pa rin daw talaga ang pag-alulong noong gabing iyon. Saglit akong napatingin sa may bintana at tinignan ang labas. Napansin kong madilim ang bahay noong sa kabila. Kaya noong mapabaling ako kay Ate Liz, ay tinanong ko siya, "Te, iyang bahay sa unahan nyo, bakit wala yatang kailaw-ilaw? Umaalis ba sila dyan kapag gabi?" Sabi niya naman, "Hindi, nariyan lang ang mga yan. Hindi talaga sila nagsisindi ng ilaw. Nibihira nga rin lumabas kahit umaga eh. Kung lumabas man ay iyong papadilim na. Natatakot yata maarawan. Baka mga vampira." Wika pa ni Ate Liz sabay tawa. Tapos noong muling sumeryoso ang mukha ng hipag ko, ay sinabi niyang, "Kung ano man ang makita o marinig niyong kakaiba, huwag niyo na lang pansinin. Manatili na lang tayo rito sa loob ng bahay para ligtas tayo." Tumango na lang ako kahit pa marami ang katanungan na gumugulo sa aking isipan. Pasado 8:00 noon at tapos na kami makapaghapunan,
Naroon kami sa may sala. Si Ate Liz naman ay nasa kusina, naguhugas ng mga pinggan. Nang biglang may mabigat na bumagsak sa bubungan ng bahay nila. Sabi ko kaagad, "Halate, ano yun?" Sabi niya naman, "Wala yun, baka dahon lang o sanga na bumagsak." Pumasok naman bigla sa loob ng bahay ang asawa ko at nagtanong sa kuya niya kung ano yung bumagsak. Nagdududa na rin kasi ang asawa ko. Sabi ng kuya niya na wag raw kaming maingay. Tapos lumapit siya sa may bintana na nakatapat sa bahay ng kapitbahay nila. Tapos bigla siyang sumigaw. Sabi niya, "Wag na wag kayong magkakamaling pakialaman ng mga bisita ko ha! Kung ayaw niyong silaban ko yung bahay niyo. Susunugin ko yan kasama kayo sa loob kapag hindi niyo kami tinantanan. Mga walang hiya kayo. Wala kayong patawad kahit kapitbahay. Ginagambala niyo." Matapos iyon maisigaw ng bayaw ko, ay natahimik na ang paligid. Kahit papaano, kumalma na ang kaba ko sa aking dibdib. Makalipas ang mahigit 1 oras, ay inaya ko na ang asawa ko na matulog. Nai-stress na kasi ako sa kaba na aking nararamdaman. Iyong tipong hindi na natatapos ang kaba sa aking dibdib. Kaya gusto ko na lang itulog para wala na akong marinig pang kakaiba mula sa labas. Sumang-ayon naman ang asawa ko at sinamahan na ako sa kwartong aming tutulugan. Makalipas ang 1 oras pa siguro ay saka pa lang ako nakatulog. Hindi ko na alam kung ilang oras na ako noon tulog nang bigla akong magising dahil sa malakas na tunog ng pag-alulong ng mga aso, pero malayo naman ang tunog. Hindi ko alam kung bakit nagising pa ako noon. Ginising ko na rin ang asawa ko dahil natatakot na ako. Matagal kaming nakiramdam pero wala namang kakaiba maliban sa alulong ng mga aso sa malayo na naririnig ko. Hindi na kami noon nakatulog ng maayos, bali pa idlip-idlip na lang hanggang sa mag-umaga. Kinaumagahan ay sinabi ng asawa ko sa kapatid niya na uuwi na kami sa kinahapunan. Kasi baka mapano ako kung puro takot ang mararamdaman ko habang naroon kami. Pumayag naman ang kuya niya dahil nag-aalala rin daw ito sa akin lalo at buntis nga ako. Umaga pa noon, nakatambay ako sa harapan ng bahay nang makita kong may lalaking lumabas mula roon sa kalapit na kubo. Naglalakad siya diretsong papalapit sa akin. Tapos huminto siya sa hindi kalayuan at nakatitig lang ng seryoso. Hanggang sa mapansin kong hindi pala siya sa akin nakatitig, kundi sa tiyan ko. Panay ang punas niya sa gilid ng kanyang labi. Mukhang nag-uumapaw roon ang kanyang laway. Hindi ito nakatiis at muling naglakad papalapit pa. Hindi ako noon makapagsalita at hindi rin makagalaw. Mabuti na lang dahil biglang lumabas ng bahay ang asawa ko at lumapit sa akin. Pati na rin ang hipag ko ay lumabas na rin. Biglang naglakad papalayo ang lalaki. Sabi naman ng hipag ko na kahit anong mangyari ay wag raw akong tititig sa mga mata ng lalaking iyon kapag lumapit. Napaisip naman ako kung bakit kaya. Pero dahil sa kinikilabutan na ako ng mga oras na iyon, ay sinabi ko sa asawa ko na wag na kami magpaabot ng hapon. Umuwi na kami agad pagkatapos makapagtanghalian. Sumang-ayon naman ito, tapos doon na ako sa loob pinagpahinga para makatulog saglit bago sumapit ang tanghalian dahil puyat nga kasi kami. Kinatanghalian ay ginising na ako ng asawa ko para kumain. Matapos makakain ay naroon lang kami sa may sala nagpapahinga. Dahil ilang sandali na lang ay uuwi na kami. Ang totoo noon, Sir Carl, nanghihinayang ako sa lakad naming iyon dahil nagustuhan ko ang lugar. Gusto ko pa sanang manatili roon para makapag-relax at makalanghap pa ng sariwang hangin. Kaso mukhang hindi kami titigilan ng kababalaghan, kaya mas mabuti pa ang umiwas na lang. Noong makalampas na ang alauna ay nagpasya na sana kaming umalis na. Nang biglang sumakit ng sobra ang tiyan ng asawa ko. As in sobrang sakit daw talaga
na parang pinipiga ang mga laman loob niya at hindi siya makalakad. Tinanong namin siya kung ano ang kanyang kinain na maaaring nagpasakit sa kanyang tiyan. Ang sabi niya naman na wala naman siyang kinain na kakaiba. Kung ano ang kinain ko ay ganun din ang sa kanya. Pinainom namin siya ng gamot sa pagbabakasakaling maagapan. Pero imbes na gumaling ay lalo pang tumindi ang pagsakit. Nagsusuka na rin siya. Sabi ni Ate Liz na kung hindi magbabago ang kondisyon ng asawa ko hanggang bago dumilim, ay kailangan na namin siyang dalhin sa ospital. At gano'n na nga ang nangyari. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim ay masama pa rin ang pakiramdam ng asawa ko. Halos mawalan na siya ng malay sa sobrang panghihina. Kaya dinala na namin siya sa ospital. Maliban sa asawa ko, ay nagsimula na rin noong sumakit ang tiyan ko noong lumubog na ang araw. Dali-dali kaming bumaba patungo sa highway at doon nag-abang ng masasakyang tricycle. Pagkarating sa ospital ay agad nilang chinek up ang asawa ko. Tinanong kung ano ang ginawa, ano ang ininom o kinain. May mga pagsusuri din na isinagawa. Pero wala silang makitang posibleng dahilan ng pagkakasakit ng tiyan ng asawa ko. Pinabili lang kami noong energy drink na Pocari Sweat para raw makabawi sa nawalang sustansya ang katawan ng asawa ko. Pagkalabas namin ng ospital ay hindi na kami bumalik pa sa bahay nila kuya niya. Dumiretso na kami ng uwi sa bahay namin. Medyo naglaylo na rin naman kaunti ang pagsakit. Pagkarating namin sa bahay ay hindi ko na naman siya makausap dahil sobrang sakit na naman daw ng kanyang tiyan. Parang hinihiwa na raw ang mga laman sa loob. Natakot na ako noon at naisip na mukhang iba na iyon. Hindi na usapang medikal, kaya nagchat ako sa kakilala kong albularyo. Ngunit nakalipas na lang ang mahigit 1 oras ay hindi niya pa rin nasisin ang PM ko. Malamang tulog na iyon dahil hating gabi noon. Sinabi ko sa asawa ko na tiisin na lang muna niya dahil kinabukasan ay ipapagamot ko na siya. Magdamag ako noon na hindi nakatulog sa pagbabantay sa kanya. Madaling araw na noon at nag-iingay na ang mga manok. Tinanong ko siya kung gusto niya bang magkape. Sabi niya naman na sige raw, hihigop lang siya kaunti, kaya pinagtimpla ko na siya. Matapos niyang makainom ay kinumusta ko ang kanyang pakiramdam. Ang sabi niya ay ganun pa rin daw, sobrang sakit. Tinignan ko ang cellphone ko kung nag-reply na yung kakilala kong albularyo, pero hindi pa rin. Malamang tulog pa. Wala akong choice kundi hintayin iyon dahil wala naman akong ibang albularyong kakilala. Kinaumagahan, bandang 6:30 ay nag-reply na sa akin ang albularyo. Sabi niya na bakit raw. Sabi ko naman na ipapagamot ko ang asawa ko dahil galing na kami sa doktor pero wala namang makitang problema. Pero ang sabi ng asawa ko ay parang kinakayod pa rin ang kanyang laman loob kaya sobrang sakit. Sabi ng albularyo na hintayin lang daw namin siya at pupunta siya sa bahay namin. Makalipas ang 1 oras ay dumating na ang albularyo na tawagin na lang natin sa pangalang Jay. Medyo malayo kasi sa amin ang bahay nila. Mabuti at may sarili naman siyang motor kaya makakapagbiyahe siya kaagad papunta sa amin. Isa pa, hindi ko rin naman alam ang eksaktong bahay nila. Pagkarating niya sa bahay ay agad niyang pinulsuhan ang asawa ko. Sabi niya, pinaglaruan daw ng lalaking aswang ang asawa ko. Agad naming naisip iyong lalaking kapitbahay nila Ate Liz sa bukid na masama ang tingin sa akin. Maging ako ay nagpatingin na rin kay Jay dahil pabalik-balik na rin ang pagsama ng aking pakiramdam. Sabi niya naman na mabuti at umalis kami agad roon at tinawag siya dahil maging ako ay minarkahan na noong aswang at gusto na noong kainin ang aking sanggol na dinadala. May kinuhang halamang gamot si Jay
Tapos binasahan niya ng dasal na Latin. Tapos may ipinainom na tubig sa asawa ko. Maya-maya ay sinabi ng asawa ko na sobrang nasusuka na raw siya. Kaya agad kong inabutan ng timba. Nagsuka nga siya ng napakarami. Sabi naman ni Jay na pagkalipas raw ng 30 minutes ay magaling na ang asawa ko. At totoo nga. Dahil matapos niya lang sumuka ay agad nang nagsimulang bumuti ang kanyang pakiramdam. Nagutom siya bigla at humingi ng pagkain. Kaya naman pinagluto ko na siya agad at sabay na sila ni Jay na kumain ng almusal. Ang sabi ni Jay sa akin na wag raw akong basta-bastang lalapit o makikipag-usap sa hindi ko kilala at wag rin daw ako makikipagtitigan sa mata. Pagkatapos nilang kumain ay sinabi ng asawa ko na ayos na raw siya, wala nang masakit. Sumigla na rin siya bigla. Sabi niya na hindi na raw siya babalik kahit kailan kina kuya niya. Ayaw niya nang maulit muli ang nangyaring iyon sa kanya at baka pati ako ay malagay pa sa alanganin. Noong makapagpahinga saglit ang albularyong si Jay ay nagpaalam na siyang aalis. Nagpasalamat naman kami sa kanya. Ang buong akala namin ay tapos na ang kalbaryo namin sa aswang na taga-bukid na kapitbahay nila Ate Liz. Pero mali pala kami dahil nasundan kami hanggang sa bahay namin. Kinagabihan noon ay sumakit ang tiyan ko at naninigas na rin. Nasundan pa ng tunog ng naglalakad sa bubungan. Naalala namin yung nangyari noong nakaraang gabi na may bumagsak rin sa bubungan ng bahay nila Ate Liz. Kaya naisip namin na baka yun din ang nilalang na naroon sa mismong bahay na namin. Agad akong nagchat sa kaibigan kong albularyo at sinabing inaaswang kami. Sabi niya naman, "Naku, nasundan pa rin pala talaga kayo. Kahit naalis ko na ang mga inilagay niyang pananda sa inyo. Sige, huwag kayong mag-alala, pupunta ako dyan ngayon din. Hahanapin ko lang iyong buntot pagi rito. Basta't siguraduhin yung nakasarang mabuti ang pintuan at mga bintana ng inyong bahay para hindi kayo madaling mapasok." Reply niya pa sa akin. Halos kakalapag ko lang ng cellphone ay biglang may malakas na pagkatok sa pintuan namin. Tatayo na sana ako para pagbuksan. Sabi naman ng asawa ko, "Oh, saan ka pupunta?" "Pagbubuksan ng pinto yung kumakatok. Baka si Jay na iyon eh." Sabi niya naman, "Kakachat mo lang sa kanya, di ba? Kahit pa magmotor siya ng sobrang bilis, ay hindi siya makakarating ng ganun kabilis dito. Hindi siya yan, huwag mong pagbubuksan." Pagkasabi noon ng asawa ko, ay doon pa lang ako natauhan. Para kasing saglit akong nawala sa wisyo at hindi nakapag-isip ng malinaw. Nakinig lang kami sa malalakas na katok sa pintuan namin. Halos sirain na nga talaga iyon sa lakas ng pagkakapukpok. Bawat malalakas na palo sa pintuan ay tila kasabay na tumatalon ang puso ko sa gulat. Makalipas ang mahigit kalahating oras, nawala ang katok sa pintuan namin. Narinig kong nagsasalita si Jay sa labas. Sabi niya, "Ako ito." Sumilip kami sa bintana. Nakita naming nagsusunog siya ng goma at inilagay sa tapat ng pintuan namin. Doon pa lang kami nagbukas ng pinto. Nakatayo lang siya sa may tapat ng pintuan namin habang inililibot ang tingin sa paligid na parang may hinahanap. Ilang saglit pa ay bigla siyang tumakbo papunta sa isang puno na naroon sa tapat ng aming bahay. Tapos pinaghahampas niya iyon ng malakas gamit ang buntot pagi. Wala kaming nilalang na nakikita pero naririnig namin ang malakas na angil na nasasaktan. Paulit-ulit pa iyong hinagupit ng albularyo. Tapos sinabihang, "Tigilan mo na ang mag-asawang ito ha! Kapag nagbalik ka pa rito, ay papatay na kita! Alam ko kung taga saan ka at nasaan ang bahay mo." Nakarinig kami ng tunog na tumatakbo papalayo. Tapos nakasunod naman ang tingin ng albularyo sa direksyong papalayo sa bahay namin. Pero wala pa rin kaming nakikita na kahit ano.
Muli nang lumapit ang albularyo sa bahay namin at sinabing, wala na raw ang aswang, umalis na. At kapag muling nagbalik ay sabihin lang namin agad sa kanya at tatapusin niya na iyon. Ang lalaking aswang nga raw iyon at ako na ang puntirya. Dahil sa sanggol na aking dinadala. Binigyan niya kami ng langis at pangontra para hindi maging lapitin ng mga ganoong nilalang. Hindi rin umuwi agad si Kuya Jay. Doon na siya nagpalipas ng gabi dahil baka raw lumayo lang saglit dahil naroon pa siya tapos bumalik sa madaling araw. Kaya laking pasasalamat namin sa kanya dahil buong magdamag niya kaming binantayan. Akala ko talaga Sir Carl ay wala na ang mga ganyang nilalang sa panahon natin ngayon dahil modern na nga. Tsaka yung lugar namin ay hindi naman liblib. Malapit nga lang kami sa SM at walking distance lang. Pero kahit syudad na ang lugar, ay talagang susugod pa rin ang mga aswang basta't meron silang puntirya. Kinabukasan, payapa na ang lahat. Matapos makapag-almusal ay nagpaalam na ang albularyo. Sinabi niya sa amin, matatahimik na kayo mag-asawa. Malabo nang bumalik pa dito ang aswang na iyon dahil alam niyang hindi ako nagbibiro sa mga sinabi ko. Tatapusin ko talaga siya kapag namataan ko pa siya muli rito. Sobrang laki ng pasasalamat namin sa albularyong iyon dahil madali namin siyang natatawag kapag kailangan namin ng tulong basta't nariyan siya. Ilang buwan ring natahimik ang aming pamumuhay. Nakakatulog na kami ng maayos sa gabi. Pero totoo talaga ang sabi noong tricycle driver sa akin na kahit sa syudad ay naglipanan na rin ang mga aswang. Nagmamasid lang sa paligid at naghahanap ng pagkakataon. Nitong mga pagkakataong ito ay nasa ika-5 buwan na ang aking pinagbubuntis. Naroon pa rin ako noong nagtatrabaho sa Watson sa SM. Tandang-tanda ko pa ang araw na iyon, Biyernes at buwan ng Nobyembre. Mid-shift ang duty ko at lalabas ako ng 8 PM. Tapos ang asawa ko naman ay 8:30 ang out sa trabaho. Sinabi niya sa akin na hintayin ko raw siya para sabay na kaming umuwi. Kalahating oras lang naman ang ipaghihintay ko. Dahil sa mainipin talaga ako, kaya hindi na ako makapaghintay. Nagdesisyon akong umuwi na sa bahay. Walking distance lang naman kasi ang bahay namin sa SM, kaya aabot lang ng 10 hanggang 15 minuto na lakad ay nasa bahay na ako. Depende na sa bilis ng aking paglalakad. Bago umalis ay sinabi pa ng mga kasama ko, "Oh, B, bakit wala kang sundo?" Sabi ko naman, "Meron, kaso mamayang 8:30 pa out niya kaya mauuna na ako." "Sigurado ka? Okay lang na mag-isa kang uuwi?" "Abay oo naman, malapit lang naman ang bahay namin dito." "Sige, mag-iingat ka ha." Wika pa nila at umalis na ako. Naisip ko kasi noon na kung makakauwi ako agad, ay magluluto na ako ng panghapunan namin para pagdating ng asawa ko ay kakain na lang kami. Naroon ako noon sa bahagi ng daan malapit sa isang malaking puno ng nara nang maramdaman kong may nakasunod sa aking likuran na naglalakad din. Kaya agad akong napalingon pero wala naman akong taong nakikita. Kahit papaano ay hindi naman madilim ang dinadaanan ko dahil may mga poste naman ang ilaw. Iyon nga lang, mapuno ang gilid at walang ibang taong naglalakad. Nagsimula na akong kabahan dahil malinaw kong naririnig ang yabag ng paa sa aking likuran. Pero noong nilingon ko naman ay wala talaga. Kaya naman, nagmadali na ako sa paglalakad. Pero hindi ako pwedeng tumakbo dahil baka mapaano ang dinadala kong sanggol. Hanggang sa makarating ako sa bahaging may lumihan. Marami ang tao sa bahaging iyon. Inilingon kong muli ang aking paningin sa paligid pero wala talagang tao sa aking likuran. Hindi ko na rin nararamdaman na may nakasunod pa sa akin. Kaya nagpatuloy na ako sa paglalakad. Pagkarating ko sa eskinita sa unahan, ay bumalik na naman ang kaba ko.
Naroon na naman kasi ang tunog ng yabag ng nakasunod sa akin. Itong iskinitang dinadaanan ko, Sir Carl, ay padiretso na sa bahay na aming tinitirhan. Tabi-tabi rin ang mga kabahayan roon. Pero lahat ng tao ay nasa loob na ng kanilang mga pamamahay, kaya wala na rin akong nakakasabay sa paglalakad, lalo at gabi na rin naman noon. Malayo pa lang ako sa bahay ay agad ko nang inihanda ang susi. Pagkalapit ko sa pinto ay mabilis kong pinihit iyon at pagkapasok ay agad ring isinara at nag-double lock. Nakasandal ako sa pinto habang dinig ko pa ang malakas na kabog ng aking dibdib. Pumasok na rin ako sa kwarto at nag-lock na rin ang pinto. Sa bahay na yun, Sir Carl, ay kasama namin ang pinsan ng asawa ko. Kaso nga lang, madaling araw pa ang uwi niya. Kaya madalas kapag umuwi ako ng maaga sa bahay, ay wala rin akong makakasama. Ilang minuto lang matapos ko makapasok sa kwarto, ay nagsimula na ang malalakas na yabag sa bubungan namin. Animoy nagmamarcha ang taong naroon. Agad akong nagchat sa asawa ko na umuwi na siya agad sa bahay dahil nasa bahay na ako at may aswang sa bubungan. Sabi niya naman na oo raw. Saglit na lang at malapit na rin naman siyang mag-out. Siguraduhin ko lang daw na nakalak ang pintuan ng maayos pati na ang mga bintana. Sabi ko naman na oo, nailak ko na. Sabi niya na hayaan ko lang daw ang aswang sa labas. Wala naman iyong magagawa sa akin hanggat nasa loob ako ng kwarto. Tiniis ko na lang nga ang takot ko at uminom ako ng tubig para mapakalma ang aking sarili. Makalipas ang mahigit 10 minuto lang siguro ay dumating na ang asawa ko. Nakakailang katok na siya sa pintuan ay hindi pa rin ako nagbubukas. Tapos nagchat siya at sinabing, "Buksan mo ang pinto, ako itong kumakatok." Kaya agad na akong lumabas ng silid at pinagbuksan siya. Pagkapasok niya ay napansin niyang namumutla ako. Tinanong niya ako kung ayos lang daw ba ako. Sabi ko naman na sumasakit ang tiyan ko. Dahil sa first baby namin iyon, kaya naman alalang-alala siya at sinabing dalhin niya na raw ako sa ospital. Sabi ko naman na wag na. Mawawala rin iyon maya-maya. Lalo at may kasama na ako sa bahay. Baka dahil lang iyon sa takot. Sa awa naman ng Diyos ay humupa naman ang sakit maya-maya. At nagsimula na akong nagluto ng panghapunan namin. Matapos makakain ay pumasok na kami ng silid at nagpahinga. Hindi pa rin naman kami inaantok, kaya nagkwentuhan muna kami tungkol sa mga pangyayari sa trabaho namin. Pasado na 11:00 noon ng gabi, pero hindi pa rin kami makatulog. Hanggang sa marinig naming dumating na ang bayaw ng asawa ko na kapitbahay namin. Nagkakaingay kasi sa kanila kapag dumarating iyon. Tapos makalipas ang ilang minuto ay pumasok na sa loob ng bahay nila at natahimik na ang kapaligiran. Doon na kami nakarinig ng huni na tunog wakwak. Sabi ko sa asawa ko, "Naku, inaaswang na naman tayo." Sabi niya naman, "Huwag kang mag-alala, babantayan kita buong magdamag. Lumipat ka ng pwesto. Doon ka banda sa malapit sa dingding na semento para safe ka roon." Kahit sinabihan ako ng asawa ko na matulog na dahil alauna na noon ng madaling araw, ay hindi ko pa rin talaga magawang makatulog. Ang asawa ko naman ay hindi mapakali. Nakikiramdam. Tapos biglang tatayo at sisilip sa bintana. Tapos hihiga na naman. Maya-maya ay nakaamoy kami ng mabaho at sobrang lansa na hindi namin maintindihan. Sabi niya sa akin na wag raw akong maingay. Tapos inilabas niya ang kutsilyo na bagong hasa pati na iyong itak. May kinuha rin siyang pamalo na inilagay sa tabi niya habang tahimik na nagsisigarilyo. Nakarinig kami ng mga yabag sa labas ng aming bintana. Sinilip niya iyon pero ang sabi niya, wala naman daw tao. Inulit niya pa ng makailang beses ang pagsilip. Hanggang sa huling pagsilip niya ay nakita niyang may nakasilip rin sa kanya
na isang nagbabagang pulang mga mata. Halos mapatalon sa pag-atras ang asawa ko sa gulat at ang kasunod noon ay ang paulit-ulit na pagtulak sa bintana namin na pilit binubuksan. Pareho na kaming natatakot noon. Wala kaming magawa dahil wala rin kami noong buntot ng pagi. Alam kasi namin na iyon lang talaga ang epektibong panlaban sa aswang. Ang sabi kasi sa amin na minsan ay hindi tatalab ang itak kahit gaano pa katalim dahil gumagamit ang mga aswang ng orasyon para hindi sila tablan ng kutsilyo o itak. Nagpatuloy sa pagbalya sa bintana namin ang nilalang na iyon. Sinubukan na rin namin ang bawang at asin pero baliwala pa rin dahil sa mga bagong aswang at wala pang kaalaman sa itim na mahika ang tinatablan noon. Pero kapag mga veterano na ay hindi na uubra ang bawang at asin. Ipinakuha ko na lang sa asawa ko ang walis tingting at ipinabaliktad sa may pintuan. Baka sakaling tumalab. Natapos lang ang panggagambalang iyon noong mag-uumaga na talaga at gising na ang mga kapitbahay namin. Kinabukasan noon ay pareho kaming puyat. Nakatulog naman kami saglit noong umaga na pero hindi ganoon kahaba. Nauna na akong pumasok sa kanya sa trabaho dahil closing naman ang shift niya. Pero bago ako umalis ay ipinaghanda ko na rin siya na kanyang babaunin. Habang naglalakad ako ay biglang nanayo ang mga balahibo ko noong makalabas na ako ng eskinita. Paggalingon ko sa isang kanto ay nakita ko ang isang matandang babae. Pero kakaiba ang pakiramdam ko noong makita ko siya. Hindi rin siya pamilyar sa akin. Noon ko lang siya nakita sa lugar namin. Nakakapagtaka rin dahil parang hindi siya pinapansin ng mga tricycle driver o hindi siya nakikita. Kahit natatakot ay nagtuloy lang ako sa paglalakad ng mabilis at nilampasan ko na siya. Pagkarating sa store ay ikinuwento ko sa mga kasama ko ang nangyari sa akin noong nakaraang gabi. Pati na yung matandang nakita ko sa daan. Sabi naman nila na wag na raw akong uuwi ng mag-isa. Magpasundo na raw ako sa aking asawa para hindi ako mapahamak. Kinagabihan nga noon ay hinintay ko na ang asawa ko na masundo ako. Nakakatakot rin kasi maglakad noon dahil maulan. Hindi naman sobrang lakas pero pabugso-bugso ng mahina. Pababa pa lang kami ng hagdan ng SM ay nakita ko na agad ang matandang babae na nakita ko noong umaga. Nakakatakot ang titig niya sa akin. Bumulong ako sa asawa ko at sinabing, naroon ang matanda na sinasabi kong nakaabang sa akin pagkalabas ko ng iskinita namin. Sabi niya naman na wag ko raw tititigan. Sinunod ko naman ang sinabi niya, pero grabe ang pangingilabot ko noong mga oras na iyon. Sumabay kami sa karamihan para hindi kami masabayan noong matanda hanggang sa makatawid kami sa highway. Pagkarating sa bahay ay sumakit ang tiyan ko. Nagpunta ako sa CR para umihi pero natakot ako noong makitang nag-i-spotting na ako. Kaya pinilit kong ikalma ang aking sarili dahil baka magtuloy-tuloy akong duguin. Agad rin akong uminom ng gamot na inireseta sa akin ng doktor na pampakapit sa baby. Kahit papaano ay nakampante na ako dahil nasa loob na kami ng bahay at kasama ko naman ang asawa ko. Ilang gabi naming naranasan na palaging may nagpipilit na magbukas ng bintana namin. At nagsisimula iyon kapag malapit ng maghating gabi. Pero wala kaming magawa dahil wala kaming buntot ng pagi. Kaya tinibayan na lang ng asawa ko ang mga lock ng bintana at pintuan para hindi madaling masira. Makalipas ang ilang linggo ay tumigil rin naman ang panggagambala sa amin. Tahimik na ang mga sumunod na gabi at nakakatulog na kami ng maayos. Sumapit ang ika-7 buwan ng aking pagbubuntis. Isang araw noon, habang naka-duty ako sa store, ay may isang customer na hindi naman katandaan ang lumapit sa akin. Sabi niya,
"Ining, ilang buwan na yan tiyan mo?" Sabi ko naman, "7 buwan na po." Ngumiti siya pero kakaiba ang ngiti niyang iyon dahil nakakatakot. Napaka-weird din ng reaksyon ng mukha niya. Tapos hindi siya nakatingin sa akin. Doon lang siya nakatitig sa tiyan ko. Tapos napakalikot ng kanyang pagkakatayo na parang hindi siya mapakali at may gustong gawin. Noong makita kong aangat na ang kamay niya para hawakan ang tiyan ko, ay mabilis akong umatras para makaiwas sa kanyang paghawak. Parang nadismaya ang mukha noong matanda. Tapos sabi niya, "Ineng, ingatan mo mabuti ang sanggol na yan ha. Ang lusog-lusog pa naman." Natakot ako sa sinabi niya. Tapos nagkatinginan kami noong guard namin. Dahil nakabantay din pala sa akin ang guard, may napapansin din pala siyang kakaiba sa matandang iyon. Noong makaalis na ang matanda, ay agad lumapit sa akin ang isa sa mga kasama ko. Sabi niya, "Bi, ang weird naman ng matandang yun. Nakakatakot ang asta niya." Sabi ko naman, "Oo nga eh. Mabuti na lang at nandito rin si kuya, nakabantay." Sagot ko pa na ang guard namin ang tinutukoy kong kuya. Kinagabihan noon ay muli ako sinundo ng asawa ko. Noong papauwi na kami ay bumili muna kami ng pagkain na makakaing pang midnight snack namin. Habang nagkikwentuhan kami ay bigla na lang may pumasok na isang pusang itim sa kwarto namin. Gulat na gulat kami dahil wala naman kaming nakikitang ganoong pusa kahit sa mga kapitbahay. Hinanap ng asawa ko sa ilalim ng papag pero biglang nawala. Dahil sa nakaramdam na naman kami ng takot kaya hinanap talaga namin. Dahil siguradong hindi kami makakatulog hanggat hindi kami nakakasigurong wala na sa loob ang pusang itim na iyon. Pinaghahampas niya ang ilalim ng higaan pero wala naman. Ipinagpatuloy ng asawa ko ang paghahanap, kasabay ng paghahagis ng asin sa sulok at ilalim, hanggang sa makita niya ang pusa na naroon na sa labas ng kwarto namin. Pero kakaiba na ang laki nito at unti-unti pang lumalaki na parang nagiging kasing laki ng gumagapang na tao. Galit na sumigaw ang asawa ko at sinabing, "Papatayin kita kapag may nangyaring hindi maganda sa asawa at anak ko!" Hinabol na iyon ng itak pero muling lumiit at naging pangkaraniwang pusa at nakalusot papalabas. Hinabol pa iyon ng asawa ko pero noong makita niya ay naroon na sa may bandang kalsada at malayo sa kanya. May huminto naman na tricycle at binato ng malakas ang pusang iyon at tinamaan sa mukha. Saglit raw iyong nahilo pero bago pa makarating sa kinaroroonan ng pusa, ang driver at ang asawa ko ay muling nakatayo ang pusa at nagsuot sa bahaging masukal sa may puno ng mangga. Hinanap nila iyon pero hindi na nila makita. Samantala, patuloy pa rin ang paghuli noon ng wakwak na tila naroon lang din sa puno ng mangga. Muli nang bumalik ng bahay ang asawa ko. Kinabukasan ay muli niyang binalikan ang puno ng mangga pero wala siyang nakitang pusa roon. Magmula naman noon ay naging maayos na ang mga gabi namin. Wala nang gumagambala sa amin. Gabi-gabi pa rin ako sinusundo ng asawa ko para masigurong hindi ako masasalisihan noong aswang. Ang sabi ng mga taga sa amin na maaaring hindi raw taga roon sa amin ang aswang na iyon. Maaaring nagbabaka sakali lang na makabiktima kung naging pabaya kami. Mabuti at talagang pinilit namin na maging maingat. Kaya noong nahirapan ang aswang ay sumuko na lang din. Sa kabutihang palad ay naging maayos naman ang lahat hanggang sa makapanganak ako. Hanggang dito na lang po ang kwento kong ito, Sir Carl. Marami pa po akong kasunod na karanasan na ipapadala. Pahintay lang po. Maraming salamat at more power sa iyong channel. Lubos na gumagalang, Sally ng Batangas. Ayun mga katribo, naway nag-enjoy kayo sa kwento ni Ma'am Sally. Marami na po siyang naibahagi sa atin ng mga sarili niyang karanasan
At isa na nga roon, iyong resort ng mga aswang sa Batangas. Naway patuloy kayong sumubaybay sa ating munting channel ha. Marami pa tayong naka-line up ng mga stories. Pahintay na lang po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.